kalimut lang ko explain, no? Una-una, kami man ang tanduhan ni Bobet karon ni Adre. Pero kay kinanglan magbahin-bahin ni siya tuwaron sa buwanga si Bugay. Muna pinakabangkiitang abogado ron sa Tibok Pilipinas. Attorney Israelito Bobet Pañares Torion. Yes! Bulanon, taga-Miral. Graduate sa Nazareth Colleges. Ako doon ay iswilahan ako sa Nazareth o sa Holy Cross. Kaya take out man ko sa Nazareth. Kaya di sila gusto. Ako'y presidente sa Student Council. Di man sila gusto ka ng estudyante doon. Balik ko tres mga madre. Karon, mo yun mo, na-issue. Na-issue kang kibuloy. Si Pastor ilang iwan na rapist mo na. Di ba? Suntian na lang mo. Kanang kasuha na-dismiss na na. Yes! Pero gibanhaw pag-usap sa Marcos administration tungod kay supporter lagi si Kibuloy kang Duterte. Bisnis na kaso morning bagong Marcos regime, bagong Pilipinas. Pero ayaw kabalaka. Kay kana rehas case, it will be dismissed very soon. Hopefully, kung maluoy ang Ginoo, sa di pa moabot ang Mayo 12, makauban na nato si Pastor Kibuloy in person. Karang yung kaniya ni Nay, nga kapin sa kagatos ka mga bagong abogado, nag-graduate mga scholar dito, muna karon tinabangan ni dito sa Manila para mahimo ka ng reality. Hopefully, we can have the good pastor out before winter. No? So, usbon lang ako. Dagang salamat sa iyong oras. No? O kiyaw pagbalik si Nay. Salamat once again, Sir Jay. Palakpakan nato ang atong kaugalingon. Okay, pwede na tayo makalingkod. Tawag natin bagong bayani ang mga OFWs o Overseas Filipino Workers. Pero pag uwi nila sa Pilipinas, marami sa kanila ang walang sapat na effort o benepisyo sa kanilang pagtanda. Bakit? Dahil wala silang access sa pension o retirement benefits. Kaya naman, ayusin natin ang Pilipinas. Isusulong ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang OFW Retirement Security Act para sa mga kababayan nating OFWs. Sa ilalim ng panakalan to, isusulong ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang pension system na may kontribusyon mula sa gobyerno at employer mo galing sa ibang bansa. Hindi lang ang employer ang magbibigay, may subsidy rin mula sa gobyerno para siguradong may ipon ang bawat OFW. Kahit saan ka man sa mundo, pagbalik mo sa Pilipinas at pagdating mo ng 60 years old, siguradong may matatanggap ka na pensyon kahit kaunti lang ang naipon mo. Naniniwala si Pastor Apollo C. Kibuloy na panahon na para suklian ang sakripisyo ng ating mga OFWs. Upang maging makatotohanan ito, supportan natin si Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa balota. Alam niyo ba na nakakaranas ng food emergency crisis ang Pilipinas? Alam niyo rin ba na ang Pilipinas ang nangungunang rice importer sa buong mundo noong nakaraang taon kahit na napakalawak ng lupang sakahan ng bansa? Kaya naman, ayusin natin ang Pilipinas. Nais Pastor Apollo C. Kibuloy na isulong ang panukalang batas na tinatawag na Philippine Food Security Enhancement Act na layunin tugunan ang problemang ito. Ang layunin ng
batas na ito ay upang magbigay ng suporta sa mga magsasaka, kabilang ang pagbigay ng kanilang lupain na mananatili pa rin sa kanilang pag-aari. Kasama rin dito ang pagbibigay ng kapital para sa tractors at fertilizers upang makalago ang kanilang produksyon. Mahalagang bahagi rin ito ang pagbuo ng mga infrastruktura tulad ng mga warehouse, ang quality water roads. Binilang na ni Pastor Apollo Sigiloy ang bilang ng mga hektaryang kalidad at mga bigas na kaya mag-produce araw-araw, buwan-buwan at taong-taong upang matugunan ang pangangailangan ng 120 million Pilipino. Ito ang adhikain ni Pastor Apollo Sigiloy na magkaroon ng seguridad sa pagkain ang mga lokal na magsasaka para sa mas maunlad at progresibong Pilipinas, number 53 sa balota. Okay, palakpak mga higala. O gusto ninyo ito ng mga plataforma? At kung isa-isahon kung balik, isa lang, pipila lang to sa mga plataforma sa Team Duterte, lalo na ni Pastor Apollo Sigiloy. Kung sa ganito muna, zero corruption. Mo bitaw ng nasa plataforma na liquidation by receipt. Ang Exhibit A ni Pastor Sigiloy, mao ang KOGC. Masulod sa 40 katuig na iyang gigunitan ng ministry. Nakita ninyo na ni Uswag Yun since 1985 hangtod karon nga nagsugod lang sa 15 nga miyembro ug karon nationwide na anay 7 million ka members sa tibuok Pilipinas. Nganong binaghan? Kini mga kaigalaan, Exhibit A ni Pastor. Kay kung nabuhat niya ni sa iyang ministry na isip na ordinaryo nga pastor na Pilipino, mabuhat po niya ni sa nasod Pilipinas. Kaya nga naman, dili kawaman si Pastor o kwarta. Yes! Zero corruption ang KOGC. Boy, later on, makita na ninyo. Kinaidagang mo explain, anak. Ingon ni Pastor, once makalingkod ka dira sa Senado, every week, pakitao nato ang katawhang Pilipino kung unsa o asa ni abot ang tanang budget sa atong kamot. With resibo. Liquidation by receipt. Kaya may tabo karon mga kaigalaan, nag-liquidate sila pero walay resibo. Tama nili? Si Pastor transparent. Kaya nga siya, gusto niya og zero corruption. Hilong lagi kayo tanong. Pero waunay sulbad para maayos nato ang Pilipinas. Mauna mga kaigalaan. Unsa pa gani mga kaigalaan? Ningon dito Truth Commission. Magbuhat si Pastor og Truth Commission. Dili kay Truth Commission lang sa usang partido. Dapat side by side na ay against administrasyon, na apoy pro sa administrasyon para wala nyo'y tawag na bias. Tama ba? Nakadungog pa mo karon nga magbuhat sila daw og Truth Commission. Yes, matigang mapon. Ignita Lemon, Bansalinas! Of course, mga proud nga ang isa sa tribong bagugo tagabawa magkigatubang kaninyo. Uspo na ko, matigang mapon! Main hapon, Bansalinas! Last na lang para madasig mo. Bansalinas, main hapon! Thank you so much. And of course, nako'y ang speech na ko, nasayo ko man mong mga proud na naay mga tribo sa tibok nasod sa Pilipinas na nibaro para sa tanang tribo. Of course, as a public servant, dili lang ko tribo ang niyagang tanan, kundi tanang katauhan sa bansalan iyang alagaran. And of course,
proud nga ako ipayain na kaninyo usa ka bayi, no? A broad-minded, action-oriented, empowered. Adunay halapad na panlantaw, aksyon o katakos sa pagserbisyo sa tanang katawan, tribo o dili-tribo dinhi sa munisipyo sa Bansalan. Number 18 sa balota ay Kalipino, karong Mayo 12, Bai, Barna, Malan, palakpak! Nasa piyo. Mga kaigsunan, nasayod ang ato ang pinalagang Pastor Apollo Sigibuloy. And of course, meaning niya mga panlantaw sa tibok nasod sa Pilipinas, ato na siya una-una o kasing-kasing o pagkatao na gimugna para mutapang sa tanang tribo sa nasod sa Pilipinas. Especially din sa munisipyo sa Bansalan. No, kaya nga naman, ang UNIFIL or Indigenous Peoples Heritage of the Philippines usa kini ka plano na panlantaw ni Pastor Apollo Sigibuloy sa tanang tribo. Dili mo pasagot nga bagogo tagabawa lang ang iyang gitagaan o pagtagan. Kundi tanang tribo sa nasod sa Pilipinas, especially din sa Bansalan. Nasayon naman no sa 40 ka-agenda ni Pastor Apollo Sigibuloy, i-play man to niya, no? Paki-play ko sa picture. I-play man to niya, no, ang mga plano ni Pastor para sa tanang na paglampo sa tibok nasod sa Pilipinas. So kung sa man niya mga panlantaw, i-present to niya. Pero mga kaigsunan, kining usa ka bai sa tribong Bagobo Tagabawa dinhi sa Bansalan. Ako muhamiyo kaninyo na it is going to stand in support na testingan nato, naluyo sa mga madungog nato na diskriminasyon. Kasagalan makalumog ko, pag tribo na gani ang isbutan, daghan kong madungog na discrimination. Why not, nidili nato paminahon na, itry nato kay kini nga usa ka bayi, adunay na siya experience, no, diya asawa na sa konsiyo sa Bansalan. Itry nato kung unsaon niya paghatag ang matinud-anon nga pagserbisyo sa katawhan sa Bansalan. Sama sa pagtipig sa atong kultura, sama sa pagbalikon sa kabainan, sama sa pagsuporta sa edukasyon, sama sa pagsuporta sa turismo, sama sa pagsuporta sa pagpanilipod sa kinaihan, sama sa pagpalikon sa kabatanunan ug serbisyong panlawas ug labaw sa tanang pagsuporta sa livelihood programs and infrastructure program. And of course, ang pang-agrikultura. And of course, sa ngalan sa liderato niya, iyang ipakita ang tiunay na good governance na siya matinud-anon nga manerbisyo. Isip usa siya nilibarog sa konseho ng babae ng tribong Bagobo Tagabawa dinhi sa munisipyo sa Bansalan. Atong palakpakan, no? Lisod paminahon itungod talagsa kay tribo maka atubang sa inyo nga mangalagad o papili. Pero garbo nako o garbo nato nga mga dili tribo o tribo na porsigido o kinasingkasing ang iyang mga panlantaw para dinhi sa munisipyo sa Bansalan. O yun ba ta? Number 18 by Berna Malang, pagka-municipal councilor sa Bansalan. And of course, o yun ba ta? Number 53, atong isulod sa atong isulod, no? Atong pipili o number 53 sa atong balota, Pastor Apollo Sigibuloy. And of course, mga po na both straight punta sa pinipilaban. So sa katapusan, ay kabalo ko ano yung Bansalan na seryoso mo. Actually, dili na ko makita, pero nakita na ko na ang inyong unay na pag-anay, makita na ko na naminaw mo, sincero kayo mo kayo inyong i-observe kung unsa bagyod ang plataforma ni gobyerno sa PDP laban. O inyo pong i-observe kung unsa po ang plataforma ni gobyerno ni Bai Berna Malang. No? So atong palakpakan. So walang ko ako mangyo sa inyo na unta, di na to kalimtan, number 18 sa balota,
Bahay Boy naman. Daghang salamat o mayong hapon ka natin ka na.